Isabat po. Tayo po ay magsimula sa ating pong pag-awitan. Awitin po natin ang Jesus Savior Pilot Me. Jesus Savior Pilot Me. Heaven came down.
the night is coming. For our opening song, let's sing Love Lifted Me. Let's all stand. Redemption,
Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Let's pray. Maraming banal, nandiyan ka po sa kataas-taasan ng malangit. Pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kayo po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala sa isip, salita, sa gawa, lihim, mantuayag. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buong sanlinggo na inyo po kaming patuloy na iningatan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga biyaya niyong pinagkaloob, lalong-lalo na po, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Dalangin po namin ngayong umaga sa aming patuloy na pagpuri sa inyo. Kapunawa ang siyang manguna sa bawat isa sa amin at ang inyong presensya po ang pumagitna sa aming paglilingkod. Dalangin po namin na lahat ng aming gagawin ay makapagtataas po ng inyong dakilang pangalan at ito po ay inyong kalooban. Panginoon, pinagpipray po namin ang mga serbisyong aming gagawin sa lahat po ng magsasalita ngayong araw. Ikapunawa ang siyang manguna po sa kanilang pagsasalita. At naway lahat po ng kanilang babanggitin ay kalooban niyo po at hindi kalooban ng kanilang mga sarili. Pagpalain po ang mga kapatiran na papunta pa lamang po sa aming iglesia. Kapag mag-ingat sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagmamaneho. Makasama po namin sila sa inyong paglilingkod po sa inyong dakilang pangalan. Pinagpipray din po namin ang mga kapatiran na hindi po namin makasama ngayon dahil po sa kanilang sakit. Physical man po ito, spiritual, Panginoon, inyo po silang dalawin, pagalingin po sila at nang sa ganon, makasama po muli namin sila sa aming pagsasamba. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagdinig sa aming madalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid and happy Sabbath. Ang ating pong chorister, Brother Junjun Palmoni, opening song, I Was Sinking Deep in Sin. Opening prayers is Alchin Mascardo, Presider inyong lingkod, Kay Piloton. Musical offering, Brother Alvin Cloyd Mascardo. Mission Spotlight, Brother Sam Piloton. Musical offering, Sis Margie Piloton. Professional talk, Brother Jimmy Salazar. Collection of Sabbath School offering, lesson review by Care Group Personal Ministry. Closing song, closing prayer, Brother Albino Mascardo. Yan lamang po. Isunod na po natin ang musical. Musical offering. Isunod na po natin ang musical offering. Just the time I feel that I've been caught in tomorrow's sun. Just the time I feel my mind's been moved by worldly way. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit cold, and all my worldly wandering just lead to His love. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you
in your eyes thirst up within me. Cries that say I want to know you. Lord, I want to know you more. When my daily deeds ordinarily this life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, thirst up within me. Cries that say I want to know you. Lord, I want to know you, and I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Isunod na po natin ang mission spotlight ni Brother Sam Piloto. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath po. Ang ating pong mission spotlight po ngayong umaga ay isang bagay na kakaiba. Mongolia Chomo, Enero 4. Hindi pa nagkaroon ng interes sa Kristyanismo si Chomo. Hindi ito tradisyonal na relihiyon sa Mongolia. Higit sa lahat, hindi siya naniniwala sa alinmang Diyos. Isa siyang ateista. At nagkataon, dumalaw ang kanyang tiyahin sa Seventh-day Adventist Church sa kabisera ng Mongolia. Ang Ulaanbaatar, sa pagnanais na matuto ng English, pumunta siya sa isang ebanghelyong pagpupulong na pinangunahan ng isang panauhing tagapagsalita. Mula sa ebanghelyong pagpupulong na pinapangunahan ng isang mula sa Australia. May isang bagay na kakaiba sa Adventist Church at inanyayahan niyang pumunta ang kanyang 18 taong gulang na pamangkin. Magandang lugar talaga ito, ang wika niya. Maraming mga kabataan na tulad mo. O hindi, auntie, ang wika ni Chomo. Hindi yan ang ating tradisyonal na relihiyon. Dayuhang relihiyon ito. Subalit, patuloy niyang inanyayahan siya para pumunta sa sambahan. Sinasabi niya ang tungkol sa mga kabataan at kung paano sila tumutugtog ng gitara at umaawit.
At sinabi niya, mahuhusay sila, ang wika niya. Kaya pumunta si Chomo sa sambahan kasama ang tiyahin. Nagustuhan niya ang tagapagsalitang Australiano at mga kasamahan nito. Hindi pa siya nakatagpo ng mga dayuhan na nagdaang mga araw at nasiyahang siya sa kanila. Higit pa rito, kinawilihan niya ang mga musika. Napakaganda. Tulad ng kanyang tiyahin, nakaramdam siya ng kakaiba sa iglesia. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya nararamdaman sa mga nakaraang araw. Tunay na mabubuti silang mga tao ang nasa isip niya. Lagi silang nakangiti. Bumalik si Chomo sa iglesia ng maraming beses, makaraan ng una niyang pagdalaw, at naging Adventista siya. Isang hangarin ang umusbong at lumago sa kanyang puso na ibahagi ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Ngunit subalit papaano? Isang taon pakaraang maging Adventista, pumunta si Chomo sa bukid upang dalawin ang kanyang mga kaibigan. Kilala siya ng lahat ng mga teenagers sa lokalidad. At may napansin silang may kakaiba sa kanya. Masyado kang kakaiba kumpara noong una, ang wika ng isang babae. Nagbago ka na, ang wika ng isang lalaki. Ano ang nangyari? Natagpuan ko ang Diyos, ang wika ni Chomo. Nagtawanan ng mga kabataan. Hindi sila mga Kristiyano at hindi rin naniniwala sa Diyos. Noon sa oras na iyon, walang ulang pumapatak sa lugar sa loob ng 6 na buwan. Kulay lupa ang mga damo at tuyong-tuyo ito'y isang problema. Kailangan ang damo para sa pagkain ng mga kabayo, baka, kambing, at mga kamelyo na inaasahan ng mga Mongolia para sa kanilang pagkain, lana at transportasyon. Isang himala ang kailangan upang tapusin ang tagtuyot at nagpasya ang mga kabataan na subukan ang Diyos ni Chomo. Kung tunay na nabubuhay ang iyong Diyos, kailangan mong manalangin para sa ulan, wika ng isang lalaki. Sinang-ayunan ito ng ibang mga kabataan. Tinawag ni Chomo ang lahat ng mga kabataan. Okay, gawin natin ito, ang wika niya. Manalangin tayong sama-sama. Nanalangin siya sa Diyos para sa ulan. Nang sumunod na araw, dumating ang ulan. Nang pasimula, mahina ang patak ng ulan. Subalit bumukas ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Nagulat ang mga kabataan. Dumating silang tumatakbo patungo kay Chomo na sumisigaw, umuulan, umuulan. Ang ilan sa kanila'y nagsimulang maniwala sa Diyos. Wow, ang Diyos mo'y tunay. Ang wika sa isa sa kanila. Gusto kong malaman ng marami ang wika ng isa pa. Bumuo si Chomo ng isang maliit na grupo ng 10 kabataan. Binasa niya sa kanila ang Biblia, nanalangin kasama nila, at tinuruan sila ng mga Kristiyanong awit. Nagtatagpo araw-araw ang grupo sa loob ng 1 buwan. At pagkaraan, bumalik si Chomo sa kanyang tahanan sa syudad. Mga ilang taon ang lumipas simula ng mahimalang ulan na naging Adventistang pastor si Chomo at ngayon naglilingkod sa kabisera ng Mongolia. Ang Ulaanbaatar, wala pang Adventistang iglesia ang naitatag sa relihiyon nang maganap ang himala. Subalit ang mga kabataang nakasaksi sa ulan ay nanatiling tapat sa Diyos. Ang ilan sa kanilang mga magulang ay tinanggap din ang Diyos.
Walang sambahan doon at walang pastor doon. Subalit naniniwala sila sa Diyos kahit hanggang sa ngayon ang wika ni Chomo. Naniwala sila pagkatapos makita ang isang bagay. Nakakaiba tungkol sa Diyos sa langit. Tungkol sa Diyos sa langit. Ang bahagi ng inyong ikalabintatlong Sabadong handog ay tutungo sa isang bagong children's recreation center sa kabisera ng Mongolia, Ulaanbaatar, kung saan malalaman ng mga bata at mga magulang na may isang bagay na kakaiba tungkol sa Diyos ng langit. Salamat sa inyong panukala para sa bukas palad at masaganang handog ng ngayong ikabintatlong Sabado. Yun lamang po ang mission spotlight. Happy Sabbath po muli. Isunod na po natin ang musical offering ni Sister Margie Piloton.
Isunod na po natin ang promotional talk ni Brother Jimmy Salazar. So, magandang umaga po mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoong Diyos na tayo ay nakaabot sa mga taon na ito. Ano ho? Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na sa kabila ng lahat, sa kabila ng maraming pagsubok sa atin pong pananampalataya, mayroon pa rin pong laman ang ating mga bangko kahit pa isa-isa. Yan. Ano ho? Alam po ninyo mga kapatid, sa bawat taon na dumarating, sa bawat napakahabang panahon sa ating pakikipagbaka sa sanlibutan ito, lagi pong si Satanas ay nasa paligid natin. Di ba? Kahit sa loob po ng iglesia, nangyayari po ito mga kapatid. Ano po? Ang kaaway po ng Diyos, kapag nasaan ang kanyang bayan nagkatipon, nandoon din po siya. Nakikihalubilo sa mga anak ng Diyos. Di ba? Baka isipin po natin mga kapatid na, narito tayo sa loob ng templo ng Diyos, nagkakatipon tayo, hindi natin kasama ang kaaway ng Diyos. Nariyan po yan mga kapatid, hindi po yan mawawala. Ano ho? Dahil si Satanas man mga kapatid, noong nagkatipon ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, doon sa pag-akyat panaog ng anghel sa langit, dito sa lupa, nang magkatipon sa harapan ng Panginoong Diyos ang mga lingkod ng Diyos, nandoon din si Satanas. Kaya tinanong siya ng Panginoon. Di ba? Kaya yung pag-akyat panaog sa lupa, ano ang iyong nakita sa aking lingkod sa lupa? Yan, nagkausap pa ang Diyos at si Satanas. Sa buhay na ating mga Kristiyano, habang po tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko pong mga kapatid, nandoon din po si Satanas. Kapag tayo po ay nagtatapat, si Satanas naman po ay dinidistract ang atin pong pananampalataya. Ano ho? Dahil nag-aalok siya ng mga bagay na makalupa, hindi mga bagay na makalangit. Yan, ganyan ang gawain ng kaaway ng Diyos. Pero sa bayan ng Diyos, nariyan po naman ang ating laging pananalangin. Ano po? Hinihiling natin palagi sa Diyos na tayo po ay maging tapat sa ating pananampalataya. Hinihiling palagi natin sa Diyos na ang Panginoong Hesukristo ang maging ilaw natin bilang isang Diyos sa ating mga sarili, sa paglakad natin sa ibabaw ng sanlibutan ito. Maraming salamat, Sister Margie, sa iyo pong handog na awit. Ano ho? Na dapat si Kristo lamang ang ilaw sa ating landas ng ating mga buhay. Yan, kaya ang ating promosyon po ngayon, hindi po yun ha, yun po ay kunting pasubali lamang sa ating pananampalataya. Ang atin pong promosyon ay evangelism. Yan, ano ho, napakaganda ano po, kapag narinig natin ang evangelism, parang nararamdaman natin sa ating mga sarili na may kulang tayo sa Diyos. Diba? Mga minamahal ko pong mga kapatid, parang nakikita natin sa ating mga sarili, sa katagal-tagal natin sa pananampalataya, dito natin makikita na may kulang pala ako sa Diyos. Hindi lamang pala ang aking tungkulin ay makinig sa salita ng Diyos dito sa loob ng kanyang bahay-sambahan, kundi ang layunin pala ng Diyos ay mayroon siyang itinalaga na gawain sa inyo at sa akin, sa ating lahat, bata man o matanda. Ano ho? Ang Panginoong Hesukristo po, nung siya ay nagkatawang tao, ang kanyang 12 disipulo, ano po ang kanyang sinabi? Ha, mga kapatid? Ano ang sinabi ng Panginoon nung siya ay umakyat na sa langit? Matapos siyang mangaral, ang Panginoong Hesus, nung nagkatawang tao siya, nangaral siya ng ilang dekada.
Mahigit 30 dekada siyang nangangaral, mga kapatid. Sino ang kasama ni Jesus Christ, mga kapatid? Ang kanya pong mga disipulo. Napakabuti naman, napakaganda kapag tayo nag-aaral ng Biblia, mga kapatid, makikita natin sa ating mga sarili, sa panahon ngayon, kailangan pa ba nating ibalik ang mga dating disciple ng Panginoong Hesukristo? Ano po kaya sa palagay po ninyo? Mga kapatid, ngumiti naman kayo. Hindi tayo malungkot sa loob ng sambahan, mga kapatid. Dahil tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos na ang kanyang bayan sa tuwing araw ng Sabat, ang kagalakan sa puso at makikita sa ating mga mukha ang kasayahan na kasalubong natin sa loob ng bahay-sambahang ito, ang ating mahal na Diyos. Amen? Ganun po ang Panginoon. Nagtuturo siya sa kanyang mga disipulo. Ano po ang layunin niya? Ano po ang plano ng Panginoon? Bakit siya ay nagtuturo sa kanyang mga disipulo samantalang araw-araw sa kanya pong pamamahagi ng salita niya, ng salita ng Diyos, ay kasama niya ang kanyang mga disipulo? Bakit kaya itinuturo pa ng Diyos sa kanyang mga disciple ang mga plano na ito na sa pamamagitan ng pangangaral, samantalang laging naririnig ito ng mga disciple ni Jesus Christ, ang mga aral na mula sa Diyos? Kaya naman pala nagplano ang Diyos. Bakit? Dahil siya ay aakyat sa langit, mga kapatid. At iaatas niya ang pangangaral sa buong sanlibutan sa kanyang mga disipulo. Ngayon, wala na po ang disipulo ng Panginoong Hesukristo. Sino na lang ang naiwan, mga kapatid? Tayo na lang ang naiwan. Kaya aaminin niyo ba na kayo ay disciple ni Jesus Christ? Ako inaamin ko po, mga kapatid, disciple ako ng Panginoong Hesukristo, pero mayroon po akong kulang. Kayo po, inaamin niyo po ba? Ay aminin niyo po. Hindi po natin pwedeng hindi natin aaminin, kasi kung hindi tayo disciple ni Jesus Christ, wala po tayo sa loob ng bahay-sambahang ito, mga kapatid. Diba? Lahat tayo na nakikinig sa salita ng Diyos, tayo po ay disciple ni Jesus Christ. At may karapatan po tayong mangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, bata ka man o matanda. Diba? Sa lahat po ng gawain ng Panginoon, dapat po ay mayroon po tayong kabahagi. Hindi lang po personal po nating sarili na haharap tayo sa pagkikipagbahagi. Alam po ninyo, mga kapatid, ang gawain po ng Panginoon, kung ito man ay may bahagi sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa at narito tayo, ano ang kabahagi po natin doon? Brother Ronnie, ano kaya ang magiging kabahagi natin doon? Kahit nandito tayo, tapos may pangangaral doon sa ibang mga lugar. Yan. Opo, tama po yun. Yung atin pong pananalangin, na alam natin na may gawain doon, ano pa? Ang bahagi po natin, mga kapatid, ay yung pagbibigay po natin ng ikasampung bahagi at mga handog. Dahil doon po yan magkakaroon tayo ng bahagi, dahil yun po ay ginagamit ng ating mga district pastor sa pagpapangaral sa mga ibang lugar, mga kapatid. Kung hindi po tayo nagbibigay nito, hindi po tayo kabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo. Ano ho? Kaya kung tayo po ay katulad nila Sir Rumi, matanda na, hindi na nila kayang mamahagi pa, magbigay pa ng mga mangaral pa ng face-to-face. Ang bahagi po nila, yung kanilang pananalapi na kanilang inibigay, mga kapatid. Isa pong napakalaking halaga yun, mga kapatid. Noon pong mga panahon na nangangaral ang mga apostol, mayroon pong mga tao sa iglesia na ginagamit nila ang kanilang mga kayamanan para magsuporta sa mga nangangaral, mga kapatid. Ngayon po sa panahon po natin, personal nating buhay, bilang mga disipulo ni Jesus Christ, ano ang inutos ng Panginoon para gawin natin ito? Sabi po ng Panginoon doon po sa aklat ng Marcos 16:15, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyong ito sa lahat ng kinapal. Aba, sino kaya ang sinabihan nito ng Panginoon? Samantalang wala naman ang mga disipulo, hindi binanggit ang disipulo, hindi binanggit kung sino tayo. Basta ang sabi ng Panginoong Hesukristo, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
Ayan, sino kaya ang sinasabihan nito? Ng atin pong mahal na Diyos. Ano po? Manalangin po tayo panandalian mga kapatid. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit ng kalangitan. Lubos po kaming nagpapakumbabang loob, nagpapasakop po sa inyong banal na kalooban at kapangyarihan. Ang iyo pong pag-ibig, patnubay at habag ay wala pong hanggan. Ang iyo pong awa ay patuloy na ipinagkakaloob mo sa iyong munting bayang ito. Ang tangi po naming dalangin, Panginoon, kami po ay mga makasalanan. Linisinawa kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga karumihan. Ang aming mga pagkukulang, O Diyos, sa inyo ay iyo nawang ipagpatawad. Patuloy pong ipagkaloob sa amin ang banal na Espiritu sa umagang ito ng Sabat, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita hanggang sa buong maghapon. Mangusap ang banal na Espiritu na siya pong magtuturo ng katuwiran at katotohanan, at siya po ang magtuturo sa amin kung paano kami gumawa sang-ayon po sa banal mong kalooban. O Diyos, kulang kami sa katalinuhan, kulang kami sa kaalaman, ngunit umaasa po kami na ang mga bagay na ito ay matanggap namin mula sa inyong banal na kalooban, na maunawaan namin ang iyong mga salitang ito. Salamat po, Diyos, sa pagtugon at pagdinig ng aking mga dalangin. Ito pong lahat ay aking hinihiling at pinapasakop sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang wika ng Panginoong Hesus sa aklat po na aking nabanggit, humayo kayo at ipangaral ang ebanghilyong ito sa lahat ng kinapal. Yan, humayo, ipangaral ang ebanghilyo. Ito ba mga kapatid ay ating ginagawa? Ginagawa natin, sasabihin natin, opo, ginagawa natin ito. Ano ho? Pero walang binanggit doon ang Panginoon kung sino ang kanyang susuguin. Iskriba ka ba, parasiyo ka ba, lahi ka ba ni Abraham? Sino kaya ang sinugo ng Diyos? Tunghayan po natin sa aklat po na sinulat ni Apostol Pablo. Ano ho? Sa aklat ng Gawa 26, talata pong 16. Ang sabi po dito, magbangon ka at ikaw ay magtindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministeryo at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Yan, sabi ng Panginoon, wala ding binanggit dito kung sino ito. Ano ho? Walang binanggit ang Panginoon dito kung sino ito. Pero, dahil po sa tayo ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo na tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghilyo sa lahat ng mga tao bilang kanyang mga lingkod at mga saksi sa kanya pong pagpapakita ng kanyang katotohanan. Tayo po ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, wala na pong iba. Ano ho? Makikita po natin yan sa ating mga sarili dahil tayo ay ministeryo ng Panginoong Hesukristo at upang magsaksi sa lahat po ng mga bansa at bayan. Aba, kung wala akong patutuo bilang isang saksi na mayroon akong patunay na ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan niya, ay wala akong maisisir sa aking kapwa. Ano po? Ang inyong lingkod hindi nakapag-aral kahit grade 1. Ginamit ako ng Diyos para magbahagi ng kanyang ministeryo sa lupang ito. At narito ako ngayon sa inyong harapan, nakatayo at nagsasalita sa salita ng Diyos sang ayon sa kanyang kalooban, na binigyan niya ng kunting kaalaman upang ako ay makabahagi ng Ebanghilyo ng Diyos at maganap ko ang inutos ng Diyos para sa akin. Dahil ito ay aking pinapagsaksihan sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay nagbigay sa akin ng kabutihan. Amen? Lahat po tayo mga kapatid ay binigyan ng Diyos ng kabutihan. Wala pong tao na hindi minahal ng Diyos. Alam po ninyo yan mga kapatid dahil kayo po ay nag-aaral ng Biblia. Ang sabi po niya sa aklat ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan ito upang lahat na magsisampalataya ay hindi mapahamak. Kaya tayo bilang ministeryo ni Kristo na ating Panginoon, inilagay sa lupang ito para ano po? Upang bumangon tayo at magbigay patotoo sa mga tao na hindi nanampalataya sa Diyos. Abay, napakabuti talaga ng Panginoon mga kapatid. Ano po? Bata man o matanda,
may pinag-aralan ka man o wala, basta't ikaw ay mayroong pananampalataya at handa kang sumunod sa Diyos, ibabahagi mo ang salita ng Diyos, na ministeryo ng Diyos sa iyo at sa akin upang makaalam ang mga tao na hindi nagsisampalataya sa Diyos, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Kaya bilang mga saksi ng Panginoon, bilang nagpapatotoo sa buhay ni Jesus Christ sa lupang ito, ano ang sinabi niya sa talatang 17? Ha? Sabi sa talatang 17 na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sila'y sinusugo kita, sa kanila'y sinusugo kita. Yan, upang iligtas sa mga bayan. Naniniwala ba kayo mga kapatid na tayo ay bayan ng Diyos? Ha? Sino po ba naniniwala dito na siya ay bayan ng Diyos? Mga kapatid, alanganin kaya. Tayo ang bayan ng Diyos na ililigtas ni Kristo. Mga kapatid, nakasulat po yan sa Biblia. Kaya kapag tayo ay may katanungan ang mga tao sa atin, sigurado ba kayo na kayo ang bayan na ililigtas ng Diyos? Wala na ba talagang ibang mga bayan? Pag sinabing bayan, mga kapatid, iba't ibang uri ng lahi ng tao. Iba't ibang uri ng mga lingwahe ng mga tao. Pero tayo ang bayan na ililigtas ni Kristo, lahat na magsisampalataya at nangingili ng araw ng Sabat. Paano ba natin patutuhanan na ang mga nangingili ng Sabat ang ililigtas ni Kristo at ang mga tumutupad ng utos ng Diyos? Ayan, makikita po ninyo yan sa aklat po ng Revelation. Chapter 12, verse 14. Yan. Diyan po natin makikita yan. 14, 12 yata. Pero, opo. Ang sabi doon ay narito, sabi po dito, sa bayan na ito na sinasabi ng Panginoon sa Revelation. Sabi niya, mga kapatid, tingnan po nga po natin para malaman natin, mga kapatid. Yan. Ah, 12:14 talaga mga kapatid. Tingnan po natin ha. Ayan, hanapin muna natin dito. 14. Dahil ito mga kapatid ay ito na 14:12 nga. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Hesus. Yan ang mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. May pananampalataya kay Hesus, sumusunod sa kanyang mga utos. Sino ang mga taong ito? Ito ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sa buong sanlibutan, mga kapatid, walang ibang taong sumusunod sa utos ng Diyos, kundi ang mga taong nangingilin lamang ng araw ng Sabat, mga kapatid. Lahat, mga kapatid, ng mga religion sa ibabaw ng lupang ito. Dahil ang araw ng Sabat, ito ang pinatutuhanan ng Diyos na bayan na kanyang ililigtas bago pa man isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Nakasulat po yan sa Mateo 1:21. At masisigurado natin yan sa sagot doon sa Hebreo 4:9 na ang bayang ililigtas ng Diyos ay ang mga nangingili ng Sabat, mga kapatid. Kaya ngayon sa panahon po natin, kinakailangan na ang Ebanghelyo ng Diyos ay atin po itong ipangaral, mga kapatid. Bakit natin ito kailangang ipangaral? Para ano? Tingnan natin sa talatang 18, last na ito mga kapatid na talata. Sabi po dito, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasama kanang mga kasamahan ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya pala sinugo tayo na mangaral, mga kapatid, para ano daw? Idilat natin ang mga mata ng mga taong bulag sa katotohanan. Baka sabihin natin ay, kailangan pala pangaralan natin yung mga bulag lang, yung mga hindi nakakita ba, yung madilim ang paningin. Doon sa amin, ganun din yung bayaw ko. Ganun, pero sa kanilang pag-unawa, mga kapatid. Hindi po ito
Ang ibig sabihin dito mga kapatid, yung mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan at sila ay namumuhay sang-ayon sa mga bagay sa sanlibutan na sila ay hiwalay doon sa Diyos, makikita nila ang liwanag na ito mga kapatid, ng ating Panginoon. At sino ang gagawa nito para malaman nila ang mga katotohanan ito? Tayo ito mga kapatid na sinugo ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo niya. Sabi niya doon sa Marcos 16:15. Ano po? Dahil ang mga tao ay nagugumon sa kapangyarihan ng dyablo, kailangan na mayroong magpapahayag na ang mga tao ay magsibalik sa ilaw. Ano ang ilaw mga kapatid? Doon sa liwanag ni Kristo na ipinapakita sa atin kung papaano tayo susunod ng tama sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang tayo mga kapatid ay magsitanggap ng kapatawaran upang tayo ay mapabilang doon sa mga banal na ihinanda ng Diyos para maligtas sa langit na bayan. Ano po? Yun po ang nais ng Diyos sa atin, mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya po ang mga salitang ito ng Diyos ay pinagpala tayong lahat na nakaalam dito. Lahat po ng mga narito sa loob ng ating bahay-sambahan, alam po natin ito mga kapatid, na ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay tunay at tapat, na walang ibang sinugo ang Diyos sa lupang ito. Tayo ito mga kapatid na kanyang munting bayan. Dahil ito ang tungkulin natin, ito ang layunin ng Diyos sa inyo at sa akin, kaya tinawag tayo dito sa kaliwanagang ito. Sa tamang turo na ito ng Panginoon. Upang ang mga tao ay magsisampalataya sa Diyos at magmana sila. Magmana tayong lahat ng walang hanggang buhay. Yan ang ministeryo ng Diyos sa atin dito sa lupang ito mga kapatid. Kaya po, sa umaga pong ito, ang mga salita ng Diyos na ito, mga kapatid, ay maging pagpapala nawa ito sa bawat isa sa atin. Sa inyo at sa akin, ay yayabong ito, mga kapatid, ang mga salitang ito ng Panginoon at lalago ito sa ating mga puso kung ito po ay ating pagbulay-bulaying mainam sa ating mga sarili. Pero kung tayo mga kapatid ay marinig lang natin ito sa loob ng bahay-sambahan, paglabas natin ay tinangay na ito ng hangin, mga minamahal ko pong mga kapatid, wala po tayong magagawa. Totoo po yan, naranasan ko po yan sa buhay ko noon. Nung ako ay hindi pa talaga masyadong masigasig sa aking pagsamba. Alam po ninyo, noong mga panahon ang inyong lingkod, pag may aral akong naririnig sa loob ng sambahan, paglabas ko, wala na yan mga kapatid, nalilimutan ko na. Pero dumating ang mga panahon na mayroong panaginip na ipinakita sa akin ang Diyos. Doon ako nagsimulang nagmuni-muni sa salita ng Diyos, mga kapatid. At ito ay hindi naman ako nabigo dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ipinakita niya sa akin kung papaano siya napakabuti sa kanyang mga anak. Kaya sa atin po ngayong mga panahon, mga kabataan man o mga matatanda o tayo man, mga kapatid lahat na narito sa loob ng bahay-sambahan, patuloy nawa na lumago sa atin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa banal na aklat na ito, mga kapatid, ito ang ating susundin. Huwag tayong sumunod sa daloy ng sanlibutan. Dahil kapag tayo dito, mga kapatid, naligaw, pagdating ng Panginoon, kahabag-habag po tayo. Kaya kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, maglingkod na lang po tayo. Kung tayo man po ay nanghihina, manalangin tayo sa Diyos, mga kapatid, dahil tinuturo po yan ng Panginoon doon po sa unang Tesalonica 5:17 na kinakailangan ang banal na Espiritu ay laging nasa atin upang pagdating ng tukso ng dyablo, makaiwas tayo dito, mga kapatid. Nawa sa umaga pong ito, ang banal na kasulatan na nagsasalita sa atin, ang salita ng Diyos na Kanya pong itinagubilin sa atin, mga kapatid, ito po ay ating ganapin at ipamuhay nawa natin ito sa ating mga sarili, bawat isa. Tanggapin natin ang basbas ng Diyos sa araw ng Sabat na ito at ang banal na Espiritu ang siyang manahan sa bawat isa. Sumaatin ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Tayo po ay dadako na po sa ating lesson sa ating pong mga care group.